magandang gabi po sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-24 day ng ating sharing ng devotion video. At pahinga na po na inyong lingkod. Medyo maagang nakapagpahinga ngayon. Kaya tayo po ay magsimula sa pamamagitan ng panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon. Pinapapurihan at dinadakila ka sa araw na ito, Panginoon, na kami ay naging matagumpay na matapos ang aming trabaho at mga dapat gawin sa araw na ito, Panginoon. Salamat sa kalakasan. Salamat sa lahat ng mga biyaya, Panginoon. Kami ay nakakakain at nakakapagpahinga ng maayos dahil sa inyong mga pagpapala, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, ang lahat ng mga may karamdaman, Panginoon. May mga suliraning problema sa pag-aaral, sa trabaho, Panginoon, sa kalusugan, Panginoon, at anumang mga tungkol sa pagpapatawad o pagmamahal sa kanilang kapwa, Panginoon. We know, Lord God, na sinagot na ninyo ang mga panalangin na ito. O kung hindi pa man, Panginoon, ay kailangan lamang na kami ay mag-intay sa inyong magiging sagot. At dalangin po namin, Panginoon, sa aming magiging pag-aaral na ito, ang pagbubuhos ninyo ng karunungan na nagbubula sa inyo, Panginoon, sapagat alam namin hindi namin ito magagawa sa aming sariling kakayahan kung hindi ninyo kami ginagabayan, Panginoon, upang ang aming maipapahayag, Panginoon, ay tunay na nagmumula lamang sa inyo, upang madakila ang inyong dakilang pangalan, ang pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus, at ang banal na Espiritu, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay hindi ito maging walang kabuluhan lamang para sa mga makikinig, Panginoon. Ngunit mas mapalawak pa, Panginoon, ang makakapanood nito, Panginoon, upang lahat sila ay magkaroon ng panibagong buhay na lumalakad sa inyong kaluwalhatian. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, babasahin ko po muna sa Lucas 17:24. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan. Message: karagdagan pa sa sinabi ni Jesus na pagdating daw ng takdang araw, siya ay darating na parang kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan at makikita ito ng lahat ng tao. Application: at ito nga daw ang magiging senyales ng muling pagdating ni Jesus. Kapag nagliwanag na kagaya ng sa kidlat ang buong kalangitan, hindi na imposibleng makita ito ng lahat ng tao sa buong mundo dahil sa makabagong teknolohiya na kung saan ay nakakapunta na ang mga tao sa buwan o sa kalawakan. Maaari na ding makausap at makita ang lahat ng tao sa pamamagitan ng live or video call. Maraming mga mananampalataya na ang nag-aabang dito at maraming tao na din ang sumubok na humula kung kailan ito mangyayari. Ngunit tangi ang Diyos Ama at si Jesus lang ang nakakaalam nito. Pero kinakailangan na sa bawat araw ay maging handa tayo sa bawat kapamilya, kaibigan, kakilala o makikilala ay ipakilala natin si Jesus at ang ating Diyos Ama. So, puri na pagkabasa ng salita ng Diyos. So, yun nga, diba? So, itong mga salita na ito ay mula sa bibig ng ating Panginoong Yesus na sinabi niya sa kanyang mga alagad nung naririto pa siya sa mundo. So, yun nga, mababasa naman natin dito na malinaw na ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus ay walang ibang makakapagsabi, walang taong makakapagsabi, walang taong makakahula ng eksaktong oras, lugar at kung saan, kundi kapag nakitang nagliwanag ang buong kalangitan na parang liwanag ng kidlat. Ayan, yung syempre usually 'di ba nakikita natin ang kidlat kapag bumabagyo or what. Pero dahil yun ay normal phenomena o kumbaga normal na nangyayari na kapag may bagyo. Subalit magiging kapansin-pansin at makikita yun ng lahat ng tao. Actually, dahil sa makabagong teknolohiya nga ngayon, siguro kapag nangyayari yun, baka ang halos lahat ng mga tao makikita yun sa TV, sa mapapakinggan sa radyo, at mapapanood sa lahat ng mga gadget or cellphone or computer. Kasi pwedeng-pwede nang i-live yun na, ito na nagiging pagdating ng ating Panginoong Yesus. Syempre, marami ang malamang mabibigla during that time. At hindi natin masisigurado kung merong to the last moment na yun. Halimbawa, nakita na nga nila na yung talagang senyales na yan nga,
nagliliwanag na parang kidlat ang buong kalangitan. Yung iba siguro na hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Yesus ay baka doon pa lamang sa moment na iyon tsaka tatanggap sa ating Panginoong Yesus. Pero advantage lang ng mga mas maaga pa na kagaya natin na tumanggap na sa ating Panginoong Yesus at namumuhay ayon sa kalwalatian ng ating Panginoon ay mas secured na. Kumbaga, hindi na kami matatakot kahit any moment pa. Halimbawa, hindi natin masasabi ngayon habang nagsasalita ako. Di ba, mamaya biglang mangyari yung sintomas na yun na makikita ng buong mundo na magbabalik ng ating Panginoong Yesus. So, rest assured, hindi kami matatakot, hindi kami kakabahan because alam namin na talagang mangyayari yun at any moment in time. So, dapat maging handa lang ang ating espiritu dahil espiritu naman ang kukunin ng ating Panginoong Yesus at ang ating katawang ito, ang ating katawang pisikal na nabubulok ay iiwanan natin dito sa mundo. So, yun lang, kaya nga hanggat maaari, double time na talaga tayo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos upang mas marami ang tumanggap sa ating Panginoong Yesus habang may oras pa. Kasi, I know din naman to the last minute ay meron ding yung last minute repentance. Kagaya nung kasama ni Jesus, nung ipinako siya sa krus, di ba may dalawang masasamang tao, mga magdanakaw, or basta nakagawa ng krimen noon na naipako, na nakasabit din sa krus kagaya ni Jesus. Pero, yung isa, ano siya, kumbaga, nag last moment repentance siya bago siya mamatay. Sinabihan niya si Jesus na isama siya sa paraiso and sinabi ni Jesus on that moment na siya ay kakasamahin ni Jesus sa paraiso. Yung isa, hindi siya nagsisi, hindi niya tinanggap si Jesus. Kumbaga, nilait-lait niya pa si Jesus dahil kung tunay nga daw na anak ng Diyos si Jesus, dapat ay nilagot yung mga tali or inalis yung sarili niya doon sa krus. Pero hindi kasi naiintindihan ng isang nakasabit na yun sa krus na talagang si Jesus ang tunay na anak ng Diyos. Mangyayari lang at makikita ng lahat kapag namatay na siya. But anyway, at least yung isang masamang tao na to the last moment ay nagbagong isip at nagbalik loob sa ating Panginoong Yesus at tumanggap sa Kanya ay naligtas at nakasama ng ating Panginoong Yesus sa Kanyang kaharian. So tayo, ayan, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa o ikaw ay talagang hinihipo ng ating Panginoong Diyos na tanggapin ang ating Panginoong Yesus sa iyong puso at buhay habang may oras pa tayo. Wag na nating sayangin ang oras natin kasi hindi natin alam kung at any moment yun, 'di ba? Baka biglaan kahit tayo nga sa buhay natin, 'di ba? Ako pag nagigising ako bawat araw at umaga, lagi ako nagpapasalamat sa Diyos na salamat po Lord, ayan may panibagong bukas na naman na hinarap at pagtatrabahuan ng may kasayahan at buong lakas dahil I enjoy the moment ng aking pagtatrabaho dahil iniisip ko na ito ay ginagawa natin para sa ating Panginoong Diyos, para sa Kanyang kapurihan. Dahil ang Diyos ang nagbigay sa atin ng trabaho, nagbigay sa atin ng lakas, nagbigay sa atin ng hininga at buhay para tayo ay makapagtrabaho sa buong araw na ito. So, dalangin ko rin at hinihikayat ko ang bawat isa sa atin na habang di pa huli ang oras, ayan, at lahat ng pwede ninyong bagina ng tungkol sa kaligtasan, tungkol kay Jesus, para hindi tayo magsisi na hindi natin sila makakasama, 'di ba? Para kahit maghiwa-hiwalay man ang ating espiritu, makita man natin na umaalis o lumilipad ang ating espiritu, ay alam natin at secure tayo, nakasama natin ang mga mahal natin sa buhay. Tandaan natin na ating mga kapamilya, ang ating own Jerusalem. Kumbaga, kagaya ni Jesus, ang kanyang mga alagad, kanyang mga pamilya, ay hanggat maari ay na-evangelize na niya or naipahayag na niya na siya ang Mesiyas at siya ang bugtong na anak ng Diyos na kailangang mag-suffer upang tubusin ang kasalanan ng lahat. So, we don't know. Ayan, masasabi lang natin kapag tayo ay nakarating na sa kaharian na yun ng Diyos na tunay pala na nandoon at kasama natin ang mga kapamilya nila, ang mga alagad at ang mga taong namuhay ng ayon sa
kalooban ng ating Panginoong Diyos. So, hindi pa huli ang lahat, kapatid. Alam ko na hinihipo ka ng Diyos na tanggapin ang ating Panginoong Yesus. Kaya maging malaya ka lang na tanggapin ito dahil libreng ipinagkakaloob sa atin ng Diyos para sa magsisisi at magbabalik loob sa Kanya at tatanggapin ang ating Panginoong Yesus sa Kanyang buhay. So, hanggang dyan na lamang po at ako'y magpapaalam na sa pamamagitan ng ating closing prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon. Salamat po sa inyong mga salita, Panginoon, na nagbibigay ng aral, Panginoon, at humihipo sa aming mga puso, Panginoon, na aming kinasasabikan at excited na kami, Panginoon, sa magiging muling pagbabalik ng inyong anak na si Jesus upang kunin kaming mga tumanggap sa inyong anak na si Jesus, Panginoon, bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. At kung saan na ay aming mararanasan, Panginoon, ang buhay na walang hanggan sa piling ninyo, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyong palakasin ang aming loob, Panginoon, upang ang mga hindi pa naaabot ng inyong mensahe, Panginoon, ay tumanggap na sa inyong anak na si Jesus, dahil hindi namin masasabi kung anong araw, anong oras biglang darating ang inyong anak. Mas mahalaga po na maging secured ang bawat isa, Panginoon, at nakasisigurado na kahit anong oras man dumating muli ang inyong anak na si Jesus, ay ligtas na kami at alam namin na kami ay makakasama sa inyong kaharian, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya, Panginoon, at tulungan niyo ang bawat isa sa amin na maging pagpapala at pagbahagi ng mga pagpapalang ito sa aming kapwa. Binabalik po namin ang lahat na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, good night po sa ating lahat. God bless. Bukas ulit.